What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Finally guys, nandito tayo ngayon sa Computex 2025 wherein yung mga bagong tech hindi pa na-release at yung mga, alam nyo, yung makakaibang tech makikita natin dito sa exhibition na to. Unang ginawa namin, nag-attend kami ng global press conference para makita namin sila Sir James Wang, yung chairman of Computex organizer, si Sir Paul Peng, yung chairman ng Taipei Computer Association, wherein nag-explain sila dito guys kung ano yung mga maaasahan natin this Computex 2025. Yung theme this year guys ay AI Next, wherein focus sa AI and robotics, next-gen tech, and future mobility. Nasa around 1,400 tech companies around the world ang magsasama-sama dito guys para ma-showcase nila yung mga bagong products nila, and of course, para makita din natin guys kung ano yung kakayahan nila when it comes to tech, ano yung makakaya nilang gawin. So tara, libot tayo dito. Guys, finally, nandito na tayo sa Computex dito sa Taipei, Taiwan. Tara, libot tayo sa mga brands tapos pakita ko sa inyo yung mga bagong products na ilalabas nila. Let's go! Okay, so first stop natin guys. Okay, first stop natin dito tayo sa Trex, no? Sa mga naghanap ng cooling solution para sa rig nila with extra touch, no? May customization. Check nyo to guys. Tignan nyo to. Grabe. Astig oh. Curve yan. Diba? Ito yung tawag nila dito guys ay yung panorama. Ang maganda dito guys, AMOLED siya and then fully customizable. Pwede natin siyang palitan ng kung anong gusto natin sa software nila. Or kung meron tayong specific na video or photo na pwedeng ilagay, pwede natin ilagay dito. Now, if you want more affordable, no, doon sa panorama nila, meron silang Panorama SE. So this one is medyo mas mura siya ng konti. At the same time, may something siya na kakaiba din. So pwede natin siyang gamitin ng naka-landscape tulad nito. Ayan. And then, pwede rin natin siyang gamitin ng vertical. So for example, imagine nyo na lang meron tayong water flow na design dito or video na ilalagay. Di ba? Napakaganda nun. At the same time, lahat ng feature na meron sa panorama like customizable video or photo na pwede natin ilagay, pwede tayong mag-showcase ng data ng rig natin, still pwede natin ma-access yan dito sa Panorama SE. And then one of their newest product is itong stage. Ayan. Ayan yung bagong product nila guys. And as you can see, sa pangalan pa lang niya, stage. Para siyang meron mini stage, no, sa rig ninyo, which is again depende sa kung anong gusto niyo. For example, meron kayong team na sinusundan. Next product na gusto kong introduce sa inyo from Trex ay itong tourist nila. So this one is their first, I think, air cooler, no, na may introduce sa atin, no, sa market. Not yet released guys, pero ayan, meron tayong hands-on dito. And yep, as you can see, meron pa rin tayong screen dito guys. Sobrang nakakatuwa lang kasi may mga brand talaga na gustong lumevel up, no, doon sa mga existing products na nilalabas sa market na alam natin na mag-stand out talaga. At isa na itong Trex, no, I know na in the future talaga namang solid to pagdating sa Philippine market. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa PNY and as you can see, nandito sa side ko yung kanilang mga GPU. So if you're looking for high-end and quality na GPU, check nyo po ang PNY. Meron silang variety of choices na pwede nating pagpilian. Meron silang single fan. Of course, syempre yung ating bagong RTX 50 series meron tayo dito. So powered siya ng GeForce RTX 50 series. From 5060 to 5070, 5080 hanggang 5090, which is itong pinaka high-end nila with triple fan. So meron tayong available guys na single fan, dual fan, and triple fan. Of course with RGB yan. Siyempre, into gaming talaga kailangan may RGB. Meron tayong available na 8, 16, and 32 gig na DDR7 na memory. And then up to 145 hanggang 600 watts. So kahit na ano pang game ang ilaro natin guys, kapag powered ng
RTX 50 series eh talaga namang kaya niya. As you can see guys, dito sa Doom, ayan, naka-preview dito is yung FPS niya, nagre-range siya from 250 to 265 FPS. Eh, talaga namang solid sa smooth yung ganito, no? And by the way, yung GPU na nandito ngayon ay yung kanilang PNY GeForce RTX 5090 ARGB Epic X series na merong triple fan. Sorry, hindi ako marunong magdumi, pero pakita ko lang sa inyo guys kung gaano siya kasilot. Ayan, so mapa-PUBG, Apex Legends, or any high-end games na pwede nating malaro sa PC, eh kayang-kaya na. Ngayon, hindi lang naman sila yung nag-offer ng GPU guys, meron din silang memory. Ayan, meron tayong mga PC memory, meron tayong SSD, and of course, yung ating flash drive. Ranging from 256 to 512 to 1 terabyte, meron tayo niyan. Then, ranging from 800 to 1000 MB yung kanyang reading and writing speed. Marami silang iba't ibang variant dito guys. Meron tayo for work, meron tayo for gaming, and then meron silang memory card, SD card, meron silang mga flash drives na pwede natin magamit sa work, also sa gaming nga. Pagdating naman sa solid state drives nila guys, marami din tayong pagpipilian dito. Meron silang SATA, NVMe Gen 3, Gen 4, and Gen 5. Meron silang available na pang entry level, pang mainstream, compact SSD, and of course, high or ultra performance na SSD. Yung capacity naman na pwede natin pagpilian ay from 256 up to 4 terabytes na meron sila sa SSD nila. And lastly, of course, yung kanilang PC memory, meron silang available guys. Meron silang available na DDR4, also DDR5. And then sa memory capacity naman, meron tayong pagpipilian na 8GB, meron silang 16, and of course 32 and 64 gigs. So yep, kung naghahanap kayo guys ng high quality and high-end na GPU na pwede nyong magamit or mabili para sa inyong gaming rig, PNY, check nyo guys. Also, di ba, may available nga din silang mga SSD, memory of course, and kanilang flash drives and memory cards. Yo guys, nandito tayo ngayon sa Dark Flash, no? Dito sa Computex 2025. Now, may mga naka-showcase sila dito, mga kakaibang case. Of course, may mga peripherals and other things. Tara, check natin. Tingnan nyo to. Ito yung kanilang ARC Ultra PC case. I think this one is concept design, no? Pero as you can see, grabe, napaka-futuristic, kakaiba. And yeah, kung kayo guys, kung marirelease to sa market, sa tingin nyo, bibilin nyo ba siya? Comment down below, sige. And then, nandito yung kanilang ibang mga bagong model ng case. Ayan. Meron pa nga dyan wooden yung niya, yung design niya. Talagang siya, real wood. Ayan, which is medyo bago, no, dito sa Dark Flash kasi parang ngayon lang nila ito gagawin, I think. Kung mahilig kayo sa mga co-branding or mga collaboration, meron din sila dito guys ng collaboration with artist, ganyan, and YouTuber. Ayan, kung makikita nyo yung mga case nila dito guys. Ito yung kanilang DS900 pero meron silang mga design na official collaboration with artist and ibang YouTuber. Nandito yung kanilang tingnan nyo yung mga naka-set up na PC rig nila. Meron silang, actually, ngayon ko lang nakita na meron silang monitor and then meron silang keyboard which is papakita ko sa inyo maya-maya. Pero pagdating dito, ito yung kanilang mga system fan. This one hindi pa siya nare-release. So ngayon nyo lang makikita din talaga dito. Ayan, wala pa siya sa market guys. Tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda, di ba? Ito yung mga ibang system fan nila. And then, again, meron na naman silang co-branded or collaboration with Sanrio. Kung kilala nyo guys, yung creator ng Hello Kitty, ito yun. Nakikipag-collab sila. And, ayan, tignan nyo yung collaboration ng Hello Kitty. Dito sa kanilang DB330M na case. Astig, di ba? May mga power supply din sila guys dito. And then, dito sa wall na to, nandito yung kanilang keyboard and mga mouse. Kung mahilig kayo sa mga mechanical keyboard, ayan, meron silang mga kakaibang design dito. And as you can see, ito parang medyo retro yung dating nito pero Japanese style yung kanyang font. Then, ayun yung iba. Tapos, meron din silang ergonomic mouse dito guys. Ayan, vertical mouse.
Tapos meron din silang gaming mouse of course. Uy, super lightweight niya oh. Nakilala sa atin sa Pilipinas yung case no pagdating sa Dark Flash. Natatandaan ko pa noon yung mga unang nirelease nila yung mga white edition eh. So dito, marami na silang iba't ibang concept. At the same time, may mga collaboration nga sila na nakita nyo kanina. Merong premium design and material. Check nyo guys, Dark Flash. Okay guys, so andito tayo ngayon sa Zotac and alam naman natin lahat na popular ang Zotac sa paggawa nila ng graphics card and meron silang bagong model or version dito guys na kakaiba. Tara, tingnan natin. So guys, ito yung tawag nila dito ay yung Extreme Infinity. Of course, powered siya ng RTX 5090 and ang pinakakaiba dito guys, of course yung kanyang RGB and then kaya siya tinawag na Infinity. Meron siyang infinity mirror na design dito sa side. Ayan. Sobrang nakakatuwa yung ano niya, yung effect niya, no? At hindi lang naman yun guys kasi pagdating sa overall performance the best. So ganito yung itsura ng GPU na yon kapag nakalagay siya sa PC rig. So ito yung itsura niya. Ayan. Sobrang minimalist pero at the same time napakaangas. Yung pagiging gaming concept niya nandun pa rin. Tapos ngayon right now may mga naka-play dito ngayon na laro. I don't know if this is Half-Life and as you can see ranging yung FPS niya from 370 to 390. So ganun siya ka-smooth guys. Diba? Now, ito naman yung kanilang bagong model guys or yung kanilang bagong GPU na ino-offer sa atin ngayon. Ito talagang kakaiba to guys. This one is the Zotac Gaming GeForce RTX 5090 of course. Arctic Storm AIO. Di ko alam kung ganun yung tamang pronunciation niya pero GPU siya at the same time liquid cooling system. Tingnan nyo guys. So yun guys, imagine nagbi-build up ka ng isang PC rig mo, gusto mo yung uni brand or isa lang yung brand. Try natin itong Zotac kasi yun nga, bibili ka ng GPU at the same time meron ka ng liquid cooler. Of course guys, meron din silang iba't ibang klase ng GPU na pasok no sa kung ano yung gusto natin or yung need natin. For example, itong 5060 na solo no. Ayan, single fan siya. So pwede siya sa mga mini PC or kung nagbi-build kayo ng micro ATX or mini ITX na case. And then meron din tayo mga dual fan dito na available. Ayan. And then of course yung triple fan meron tayong available. Guys, this is the smallest RTX 5060 na GPU na nakita ko dito sa Zotac. Tingnan nyo, ito yung Z Fold 6. Ito yung 5060 na sinasabi ko na sobrang liit. Tignan nyo naman yung GPU niya. Diba? Parang phone lang. Parang smartphone lang. Astig. So, ngayon guys, meron din silang mga ino-offer na pre-built or mga mini PC, no? Kung naghahanap kayo. So, as you can see, tignan nyo naman kung gano'n siya kaliit. Diba? And then this one, ang tawag nila dito ay Zotac Magnus One. Ito yung world's smallest PC with dedicated na GPU. So powered siya ng GeForce RTX 5070 Ti with powerful Intel Core Ultra 7 na processor. Tingnan nyo naman guys. Diba? Kung naghanap kayo ng mini PC or small PC, pre-built na, hindi mo na kailangan pang buuin. Ito na yun, Magnus One. Guys, nandito kami ngayon sa Bywin showroom and as you can see, marami silang mga products na naka-showcase ngayon. Pero yung isa sa kakaibang product na nakita ko ay itong PD2000 Portable SSD. Tingnan nyo naman. Diba? Parang size lang ng lipstick. And also, target nila dito na mga consumer is mga female vloggers and content creator. Pwede rin naman sa ating mga lalaki, diba? Kasi as you can see, tingnan mo, sobrang portable niya. Ang kakaiba dito guys, hanggang 4 terabyte yung capacity na kaya niya and then compatible siya sa Windows OS, Mac OS,
iOS and Android. So any device na meron ka, pwede to. Astig lang. Tapos yung pangalawa, na I think isa sa pinaka problem na gusto nilang i-resolve ay yung pagwawala ng adapter. Ako kasi guys, na-experience ko na nawalan ng adapter, nawalan ng dongle. Tingnan nyo. Para siyang case lang ng earbuds. Pero sa loob, andito yung dongle natin. Andito na rin yung ating flash drive and dongle. Diba? Grabe lang. Mga kakaiba pero sobrang helpful. Okay, next naman na item na gusto kong ipakita sa inyo guys from BuyWin. Ito yung kanilang Amber PR 2000. So, I think this one is one of their rugged series. Ayan. So, sa mga on-the-go creator, ito yung para sa inyo guys. At grabe, solid to kasi hanggang 8TB yung kaya niyang storage. Tapos, may mataas siyang reading and writing speed. Now, kung kayo naman ay merong MagSafe compatible na device tulad ng iPhone, meron din sila para dito. Ayan, so this one is their Amber PM 2000. Okay, so right now naman nandito tayo ngayon sa Kingston kung saan alam naman natin guys na Kingston isa yan sa maaasahan no, pagdating sa memory and storage. Isa sa mga bagong product na na-showcase nila dito guys ay itong Kingston Fury Renegade G5 SSD. As you can see kung makikita nyo yung specs niya dito, talaga namang sobrang bilis ng writing and reading speed niya na the best talagang gamitin for video editing. And then meron din tayo dito guys na build for content creators, ito yung Kingston Fury Beast DDR5 na RGB na memory. Some of their new products naman guys ay itong SSD na to na build siya for alam niyo yun, mga servers ganon or mga back-end, mga commercial grade na hindi natin nakikita sa ano no sa consumers market or sa labas. I think ito yung isa sa goal nila or target nila this year no na makapag-provide ng service or ng products na magagamit sa business. Pang commercial grade, pang enterprise grade siya. So ibig sabihin heavy duty at the same time, maaasahan talaga siya when it comes to servers like this. Ito pinapakita ko sa inyo ngayon. And yun, in-explain nila dito kung ano yung use nito guys. And some of it, ito, yung computing system, no? Wherein yung memory na gamit dito guys ay dapat sobrang bilis ng writing and reading speed para mai-transfer no yung data from one system to another system. Meron pa kasi silang pinakita dito na pang aerospace memory no, pero wag na tayo masyado mag-ano doon kasi hindi naman tayo mga astronaut. Pero ayan guys, meron tayong iba't ibang klase ng SD card and micro SD card na good for alam mo yun, enthusiasts, on the go, pang professional, ganyan, kung depende sa speed na gusto natin or kailangan natin. Meron din mga naka-showcase dito na mga affordable na flash drives na pwede natin magamit for daily use and pang saktuhan lang na files. And then of course, syempre meron din sila dito mga portable SSD na pwede natin gamitin. Depende sa usage, no? Kung vlogger ka, professional, meron tayo dito. So yun guys, kung naghahanap kayo ng memory and storage solution, check nyo guys itong Kingston. Alam natin na maaasahan talaga tong brand na to. So there you have it guys, pang third day na namin dito sa Computex and grabe, until now hindi pa rin ako talaga makapaniwala na nandito ako ngayon. Nakikita ko yung ibang mga products na hindi pa na-release and yung mga bagong products na powered ng AI, also yung mga kakaibang products na hindi natin nakikita sa market dahil commercial grade sila or back-end na mga product na ginagamit sa mga servers. And so yep, hopefully next year no makarating din tayo ulit dito para again another another set of tech na naman ang showcase dito sa Computex 2026 if ever na makakasama tayo ulit. So yan guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood and kung sakaling meron kayong mga ibang products na hinahanap or mga tech na wala dito sa video na ito, for sure nandun yun sa IG natin and sa TikTok and Facebook. Nag-upload din ako doon ng mga short video patungkol sa mga yon. Yeah.